Have a blessed day po mga ka-59 and kamusta po tayong lahat. Naway po naging maayos po yung duty natin sa araw na to at yung mga duty po naway po ipagpatuloy po natin kung ano yung mga dapat po natin ginagawa or mga task, mga tagubilin na dapat po natin ma-endorse sa mga outgoing at sa mga outgoing at sa mga incoming naman po dapat po natin pahalagahan lahat po ng tagubilin natin mga kapwa security personnel sa ating area of responsibility. So ngayon po yung topic po natin is yung part 2 po nung ating pong tinapik kanina about sa lapses or failure ng security officer sa kanyang detachment. So sabihin po, ito po yung pangalawa. So una po dito is yung concrete rules and regulations for the security personnel in a certain detachment. Ibig sabihin po, nung una po, di ba, handling ng personnel, yung mga subordinate natin. Ngayon naman po, yung pangalawa is yung dapat concrete rules and regulation doon sa detachment natin. Kasi dapat po sa detachment, meron tayong mga protocol na sinusunod para maging maayos ang bawat takbo at galaw ng ating mga security personnel. Siyempre, kailangan po, kumbaga, we are implementing policy of the company. So, dapat po, meron tayong mga sinusunod din ng mga rules and regulation natin pong mga security personnel. So, ano po yun? Unang-una, siyempre po, yung tinatawag nating uniform, mga paraphernalias, especially the medicine kit. Bakit in-special ko dito ang medicine kit? Siyempre po, ang medicine kit, isa itong tools para makaligtas ng buhay. Mahabaan ang buhay bago madala siya dun sa pinakamalapit na ospital. Alam po natin yan, mga security personnel, dapat po, isa yan sa tinitingnan or chine-check ng mga security officer, dapat well equipped when it comes to medicine kit. Okay, sa uniform, alam po natin, dapat planchado yung uniform. Ang mga paraphernalia dapat po malinis, well shine. Ang mga paraphernalias po natin, especially yung shoes, lahat po, kasi kailangan po maano natin ito, ma-maintain. Bakit? Kasi ito po yung show window natin. Bilang ikaw, regre-reflect kung ano yung suot mo. Kasi ganun po talaga. Marami na po ako na-vlog niyan about po sa physical appearance. Kumayaan po ninyo. So, yun po dapat po, number 1 po dyan. May criteria dapat yan ng mga security officer. Dapat po, every guard mounting chine-check po natin yan. Next po, siyempre yung grooming. Kailangan po maayos din yung ating sarili. Yung presentable po tayo. Yun naman po yung sasabing grooming, di ba, sa mga lady guard po natin, dapat maayos po yung ating sarili, yung mga buhok po natin, yung itsura po natin, di ba, yung alam na po natin yon kung ano ibig natin sabihin. Hindi na ako dapat i-detail kasi po may mga previous vlog po tayo dyan na about po sa proper grooming. Pangalawa po is yung mga IDs po natin, mga DDO, mga NPC sa radio po natin, dapat nahawak po natin yan. At ano pa man po yung kailangan ninyo sa inyong area, dapat na-check po dapat ng mga security officer yan. Dapat concrete po. Kasama po yan sa rules and protocol po nung sa isang detachment. Kung may mga dagdag po ang mga officer, much better as long na ito'y makakatulong sa ikauunlad ng trabaho natin sa ating area of responsibility. Kasi po, dapat knowledgeable po ang mga officers sa pagdating sa ganyan, nang sa ganun po nagiging maayos at nandun yung tinatawag na camaraderie. Walang silipan, walang butasan. Kumbaga, alam natin rules ito, policy ito ng ating detachment, sundin natin. At lalo naman yung policy ng agency per se, syempre. So, yun po. Next po natin doon is yung customer service. Kailangan din po tinitrain din natin ang ating mga security personnel, ang mga subordinate natin about po sa customer service. Malaking parte po ng mga sa security industry ang customer service kasi po kaharap natin mga client natin, visitors yan. So, kailangan magaling tayo sa customer service. How to handle a visitors, client natin, yung iba-ibang ugali. So, kailangan po natin yan. Nire-remind po. Okay? So, next po natin dyan is yung, siyempre sa radio po, meron tayong 10 codes. Dapat po yung mga simple dapat ina-aware natin, especially po yung mga bago. Pagdating po dito, lalo po dapat ang ating mga security personnel na bago sa ating detachment, dapat po ini-scrutinize natin lahat ng mga tagubilin na ini-inform sa kanila pag ini-interview po natin.
Kasi ako po, pag nag-interview ng mga bago namin security personnel na dumaan sa detachment namin, talagang meron yung kanilang 201 file sa likod po, sa ano po sa loob po nun, meron akong nakalatag na mga standard operating procedure na isinasabi ko sa kanila. Eto, ganito yung mga do's and don'ts, ganyan, ganito, ganyan. And then, after that, may question ba? May concern ba? Kaya bang gawin? Makasusunod ba? If ever na hindi kaya, pwede tayong mag-back out. Hindi natin siyempre tinatabi sila, kailangan maintindihan nila yung sabi, yes sir, okay, sige din, pasign po natin. Nang sa ganon, walang resistance pagdating na, hindi ko sir alam yan eh. Ito, nasa 215 mo, sinabi ko sa yan, nakasign ka. Diba? So, yun ay, yung proper documentation po yan. So, next po natin doon is yung, siyempre po, number 1 napakalaga is yung facilities familiarization. Dapat po bago natin pag-start ang mga security guard na mag-duty, dapat iniikot natin sa ating area of responsibility. Kung high-rise building yan, kailangan po lahat ikutin nila. Special po yung mahalagang facilities ng building, like yung mga genset po natin, yan po mga EE room, nasaan po ba mga fire exit, nasaan ba yung ating water reservoir, yung ating pong pump room, yan, yung mga mahalagang admin natin saan ang location, yan, para po at least meron silang knowledge pag may mga nagtatanong, di ba? So dapat i-familiarize natin sila. In case of emergency, nasaan yung mga fire extinguisher natin, especially when it comes to emergency, dapat aware sila, di ba? Yung ating mga fire hose cabinet, saan ba mga nakalagay yan, di ba? So kailangan aware sila dyan, just in case of emergency, at least knowledgeable sila kung ano yung mga gagawin nila, especially po sa mga dapat gawin when it comes to emergency happen, like mga fire and earthquake, wag naman sana, pero dapat po aware sila dyan na hindi sila nagpapanik. So familiarization of the facilities or the building that you have to duty or your area of responsibility. Next, pang ano po natin is number 8, yung house rules. Siyempre, merong house rules ang company. Iyon, dapat po maano po natin yan, mahihimay-himay na ituturo sa kanila. Dapat po tuwing meron tayong guard mounting, dapat po binabasa natin yung house rules, alam po nila, para at least excuse me, pag nasa duty na sila, alam nila kung anong gagawin nila. Kasi ito yung tools na gagamitin natin para po magkaroon ng maayos na takbo doon sa flow ng duties natin everyday sa ating area of responsibility, kung ano yung house rules and protocol ng ating company. So, syempre po, tayo nagpapatupad yan. Dapat po sa mga policy natin na sa ating mga security personnel, sumusunod tayo. Kasi, implementer tayo ng policy, and yet tayo mismo sa ating mga rules sa trabaho natin, sa within security, binabiolate natin. So, mali po yun. Kailangan kung ano yung rules ng security, which is alam natin, sa ikabubuti natin, sumunod na po tayo. Kasi tayo din nag-implement ng pa. Diba? Pag hindi sumusunod yung mga visitors ka natin, sumasamang loob natin, diba? Dapat nasasabi. Ganun talaga ngayon, tayong hindi sumunod, ano sasabihin ng mga officer natin? Ganun lang po yun eh. Kailangan po binabalance natin, chinecheck natin yan. Di po ba? Okay? So kung di naintindihan, pwede naman po sabihin sa officer, sir, bakit paliwanag? Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? So ipaliwag huwag kayo mahiyang maghingi ng concern or ng magsabi ng question sa mga officer nyo, kasi ipapaliwanag naman nila yan nang naiintindihan. Mahirap kasi sumunod tayo, hindi natin alam talaga naman. Gusto ka, hindi mo naintindihan. So parang ang babo ng pagsunod mo kasi hindi ka aware, bakit kaya gagawin to? Ngayon kung alam mo, ay tama naman pala. Kasi ganito, kasi ganyan. So mga officer dapat hindi nagsasawa, hindi napapagod, na nagpapaliwanag sa ating mga subordinate. Kasi ang mga subordinate natin, kung ano ang attitude, ano yung galaw nila, nagre-reflect po sa ating mga officer yan. So kung maayos sila, maganda yung performance nila, sa atin din magre-reflect yan. Ngayon, kung hindi nagkakasundo, gawa ng paraan na dapat paghiwalayin kasi magkakaproblema, especially kung officer at assistant din nagkakasundo. Dapat, kinakailangan, merong dapat mag-giveaway sa kanila kasi hindi talaga pwedeng magkasama ang assistant at ang officer na hindi nagkakaintindihan, nagkakaroon ng problema. So, mabigat po yan. Madadamay po ang mga subordinate natin kasi sasabihin ng mga yan, kung ang mga officer natin hindi nagkakasundo, ano pa. Diba, meron silang magiging hints na huwag tayo sumunod sila, hindi nagkakasundo sa mga nila. So marami po, kaya kinakailangan ang assistant din ng officer po, dapat iisa po yung kanilang pananaw pagdating sa kanilang
mga subordinate. Kasi ang assistant, next in line po ng officer yan. Pag wala ang officer, ang OIC, ikaw assistant ang magpapatupad. Salita mo, salita ng officer mo yan. Kaya dapat sumusunod din po tayo. Hindi po pwedeng against ka lagi sa officer. Malaki pong problema yan. Ano po? Okay, so next po natin doon is nyo. Siyempre, number 1, kasi ito nagiging sakit talaga ng ulo ng mga officer minsan eh. Cellphone. Alam natin ang cellphone kinreate para magamit natin. Hindi mapabilis. Pero pagdating sa duty, kinakailangan po talaga nakasurrender yan. Kasi pwedeng ito yung maging dahilan para masira ang trabaho. Siyempre, bawa sa pamilya mo. May nag-text sa'yo. May marites naman pala. O uminit ang ulo mo. Pati mga customer, nakipag-argue ka, natanggalan ka ng trabaho. Hindi mo pala totoo. O kung totoo man, ano magagawa mo? Nasa duty ka. Kung hindi mo nabasa, kung nabasa mo yan, after na ng duty mo, kasi sinurrender mo yan, ibabalik sa iyo yan, at least problema. Magkaroon ka man ng sama na loob or ano, tapos na yung duty mo, hindi na maapektuhan. Yun din pang iniiwasan doon. Hindi para pigilan kayo na ma-check yung pamilya niya. Sabi ko nga, pag security personnel kayo, pwedeng hindi na kayo makauwi pagdating ng duty ninyo, magkaroon ng problema, hindi ka makauwi. Dapat laging handa yung ating mga pamilya na iiwanan natin. Dapat po laging nasa mindset na po ng mga security personnel yan na kapag ay dumuti, may possibility baka hindi kayo makaka-straight duty kayo or how many days. So dapat prepared ang family ninyo na iiwanan ninyo na wala kayo, tumatakbo ang buhay nila. Dapat po ganun palagi. Yun tinatawag na safety and security. Nagtatrabaho tayo bilang mga security personnel, tapos yung pamilya mo hindi secure. So awkward. Parang nonsense yung trabaho mo. Diba? So dapat sa pamilya binibigay natin, tinuturo natin yan. Mahalaga po yan. Kaya ang trabaho natin mga security personnel, sa family natin, mabibigay natin sa kanila. Matuturo natin sa kanila. Diba? O, ay kung halimbawa, hindi naman lahat. Ang baga sa atin, napaka-essential ng trabaho natin eh. Kasi halimbawa, accountant ka, nagko-compute ka ng pera, wala naman pera yung pamilya, ano ko compute so hindi mo madadala. Unless pag sa security, gano'n. So, naintindihan dapat natin yun. Hindi na dapat natin ipaka-specify pa. So, dapat ituro natin sa kanila. Okay, yung cellphone na, mahalaga po dapat ini-endorse po. Huwag po tayong, okay, nag-endorse nga, sira naman in-endorse, tapos may pang-spare. Huwag po tayong gano'n, kasi kung baga-isipin na lang natin, hindi naman niloko natin yung officer natin, hindi natin dinaya. Sarili natin. So, bakit natin dadalayan ng sarili natin, di ba? Kung nga, kung ihiramin nyo at may mga emergency cases, pwede naman, paalam kayo, sir, baka pwede pahawak muna ng cellphone ko kasi tatawag si commander, kasi ganito, ganyan. Hindi din ng officer yan. O sige, sir, baka pwede itabi mo yung cellphone pag nag-ring at nakita mo yung ganitong pangalan, sagutin mo, isis ko yan, pag importante, pakibigay sa akin. O sige. So gano'n, napag-uusapan lahat. Sabihan lahat na dadalayan sa maayos na usapan. Diba? Huwag tayo sasaway, papasaway sa mga rules na yun. Kasi implementer tayo ng policy. Okay, next, number 10, last po natin is yung mga break. Siyempre, mahalaga din naman yung break time sa guard kasi iba dyan. Napaka unfriendly, hindi humanitarian, pakakainin mo 15 minutes, nakatayo pa minsan, ano ba naman yan? Sana naman po yung mga officer pag sa ating mga security, bigyan natin ng pagpapahalag yung pagkain nila, tuyo na nga ang ulam, kamatis na lang ang sahog, nakatayo pa, ang bilis man, nilulunok na lang yung kinain, wag naman po ganyan. Napakaano na po yan, masyadong hindi na makatao. Diba? Dapat bigyan natin 30 minutes, it's enough. Diba? Umabas ang 5 minutes, okay, kasi kakain na namin ng pagkain, nasarap ng pagkain, tapos nilulunok mo lang, sayang naman. At binigyan pa tayo ng taste bud ni Lord, di mo lang namin yung sarap ng pagkain, lulunokin nila. So sa mga officer po, dapat bigyan natin ng pagpapala, kasi nasa Department of Labor Employment na kailangan ng ating mga manggagawa, nagiging maayos sila sa trabaho, hindi pwedeng init na init yan, hirap na, kalabongan namamatay sa init, tao pa. Diba? So bigyan natin sila ng kaayusan, kung paano sila magano. Ngayon sa amin, kung talagang entrance ka, nakatayo ka talaga, ngayon bibigyan kita ng pahinga na mas mahaba dun sa iba para makarelax ka naman. Diba? Ganun, bigyan natin sila ng pagpapala kasi tao yan. Kung bagay, yan ang susi kung bakit tayo nag-grow. Yan ang susi kung bakit nagkakaroon ng maayos na kontratang mga agency dahil sa security personnel. It is the product of the agency, ang mga security personnel. Ngayon, kung product natin bulok, hindi yan kukunin ng kliyente. Kung maayos siya, nagpapunction yan. Kasi inaalalayan natin mga officer. Ang ganda ng trabaho. Diba? O, mga dinner nila, mga lunch, coffee break, bibigyan natin. Kasi gusto rin magkape niyan. So, yung mga gano'n, binibigyan ng pagpapahalaga po ito. Depende natin sa discretion ng officer. Kaya dapat tayo mga officer, huwag naman tayo masyadong authoritarian ang dating. Tandaan natin, we are a leader, not a boss. So, dapat maramdaman natin
kung ano yung nararamdaman ng tao natin. Kasi iisa tayo, tinatawagan natin, di ba, body, buds, kakatawan mo siya. So, sabi nga, ang sakit ng kalimutan, ramdam ng buong katawan. Kaya mga officer, tayo ang puno, sila ang mga sanga natin, mga dahon natin. Di ba pag ang sanga naputol, so nasaktan ang pinakapuno. So, ganun din. Kaya dapat maramdaman natin sila. Huwag masyado tayong masikip, nagpahinga lang, gigisingin agad. Alam mong straight yan, gusto mo agad na paano. Kung may mangyari yan dyan, nahulugin dyan sa hagdanan, di ba? Imagine mo yan dahil talagang hindi na kinakaya. Dapat tatanungin, ano, okay ka na ba? Kaya mo na bang mag-ikot? O baka hindi mo pa gusto, sige, ano ka muna, pahinga ka pa. Alam mo yung ganong usapan, ang mga guard minsan masusunod, mahihiyayan kapag sobrang ginagawa nila. Sabi nga, officer ko, pagbigay naman, tapos abusuhin ko. Ngayon, kung talagang lagi mong tiniteryaya, sinisilip mo palagi, lalo magmamalindirin yan. So, diba? So, dapat po, kinakailangan maging maayos po tayo magganti ng tao. So, yun, mga rules, para susunod po sila. So, ito po yung pangalawa doon po sa ating number 1, doon sa ating lapses ng mga failure na security officer. Minsan, hindi na nami-mismanage po nila. May last po tayo yung part 3 po natin. So, yun po ba, bukas po natin naibigay. Okay, marami pong salamat. I hope po makaambag ako, makatulong to dun sa mga officer na nag-handle ngayon sa kanilang detachment. Wag po tayong mapagod. Tandaan po natin, tayo ang pinaka-captain of the boat ng ating detachment. Kaya kailangan po ayusin natin ang manibela natin dala-dala nang sa ganun ang ating mga pasahero, ang ating mga personnel maging maayos din po sa larangan